Sa liblib na baryo ng Mapagkalinga, may isang matandang magsasaka na kilala sa tawag na Tasyo. Sa kabila ng kanyang edad, siya'y masigla pa rin at malakas sa pagtatrabaho sa maliit niyang palayan sa paanan ng bundok Bulalakaw. May kabaitan at malasakit siya sa kalikasan, sa mga hayop at sa kapwa. Hindi siya mayaman, ngunit sapat ang kanyang ani upang mabuhay ng payapa at marangal. Hindi alam ng marami, may tinatago si Tasyo na isang lihim na kaibigan, isang nilalang na pambihira at tila katang-isip lamang sa paningin ng karamihan. Siya ay si Tikbong, isang tikbalang na may malaaraw ang kulay ng buhok, ginintuang kumikislap tuwing tinatamaan ng sikat ng araw. Sa halip na katakutan si Tikbong, si Tasyo'y naging malapit dito dahil sa kabutihan ng nilalang. Hindi marahas si Tikbong. Siya'y matalino, palabiro at may pusong gaya ng tao, marunong magmahal at magpakumbaba. Nagkakilala sila 15 taon na ang nakalipas nang minsang maligaw si Tasyo sa kagubatan habang hinahanap ang nawawala niyang kalabaw. Sa halip na saktan o takutin siya, tinulungan siya ni Tikbong at ibinalik pa ang kalabaw na ligtas. Mula noon, naging magkaibigan sila. Hindi ito ipinaalam ni Tasyo kahit kanino dahil alam niyang pagtatawanan o katatakutan siya ng mga tao. Ngunit ang katahimikan ni Tasyo ay hindi magtatagal. Sa kabilang dulo ng baryo ay nakatira ang isang sakim na hasyendero, si Don Horacio Manlapig. Isa siyang kilalang Panginoong may lupa na yumaman sa pagsasamantala sa mga mahihirap. Niloloko niya ang mga magsasaka sa pamamagitan ng utang na may mataas na tubo, sa pilitang pagbili ng ani sa napakababang halaga, at paminsan-minsan ay pinalalayas niya ang mga hindi makabayad sa oras. Ang mas masahol pa, may kasama siyang mga tauhan na puro kriminal, mga dating tulisan, magnanakaw at mambubugbog. May isa pa siyang tagasunod, isang manggagamot na di umano'y albularyo, ngunit ang totoo'y mambabarang na si Kasaling. Ang mga tao sa baryo ay takot kay Don Horacio. Ang ilan ay nawala na lang bigla kapag hindi nakabayad. May mga kabataang hindi na muling nakita matapos umangal sa hasyendero. Marami ang nananahimik na lang at nagtitiis. Ngunit si Tasyo, hindi kailanman sumunod sa gusto ng Don. Ang lupa ay hindi dapat inaagaw ng kapwa Pilipino sa mahirap. Anya minsan, nang tangkain ng tauhan ng hasyendero na ipabenta sa kanya ang bahagi ng kanyang palayan. Tinanggihan ito ni Tasyo ng may galang ngunit matatag. Isang araw ng tag-init, dumating ang isang utusan ni Don Horacio sa palayan ni Tasyo. "Matanda, pinapatawag ka ni Don Horacio. Gusto niyang bilhin ang lupa mo. May balak siyang tayuan ng fish pond para sa mga bisita niya. Bigyan ka raw ng 50,000. Malaking pera na yon sa isang gaya mo." Ngunit hindi na tinag si Tasyo. "Sabihin mo sa Don mo, hindi ako interesadong ibenta ang lupang ito. Dito ako ipinanganak, dito rin ako mamamatay. Ang kalikasan ay hindi dapat gawing negosyo ng sakim." Umalis ang utusan na galit at may pagbabanta sa mga mata. Kinagabihan, dumalaw si Tikbong sa kubo ni Tasyo. "Nararamdaman ko ang panganib, Tasyo," bulong ni Tikbong habang nasa lilim ng punong mangga sa likod bahay. Ang hangin ay may daladalang amoy ng kasamaan. Nag-uusap ang mga hayop sa gubat, may binabalak ang mga tauhan ni Don Horacio. "Nasa likod mo ako, kaibigan," dagdag ni Tikbong. "Hindi ko hahayaan na apihin kanila." Ngunit ang susunod na mga araw ay nagsimulang maging madugo. Ninakawan si Tasyo ng mga pananim sa gabi. Nang minsang wala siya sa palayan, sinunog ang kanyang inaning palay. Nang humingi siya ng tulong sa mga awtoridad, walang umaksyon. Lahat sila'y takot o bayaran ni Don Horacio. Hindi na nagtaka si Tasyo, ngunit hindi siya sumuko. Sa gabi, habang naglalakad si Tasyo pauwi mula sa bukid, may sumalakay sa kanya. 3 lalaki na may dalang gulok at pamalo. Akala nila'y matanda at madaling tapusin, ngunit bigla na lamang lumitaw mula sa kadiliman si Tikbong.
nakasakay sa isang ulap ng alikabok. Sa isang iglap, natumba ang 3 lalaki, wala ni isa mang makahawak ng armas. "Umalis kayo sa lugar na ito," sigaw ni Tikbong, ang kanyang tinig ay parang kulog sa langit. Tumakbo ang mga lalaki, basag ang lakas ng loob. "Salamat kaibigan," sambit ni Tasyo habang humahaplos sa sugat sa kanyang braso. "Hindi pa ito tapos," tugon ni Tikbong. "Kailangan nating maghanda. Hindi basta-basta ang kalaban mo, Tasyo. Si Don Horacio ay may kasama ring mangkukulam. At ang kanyang kayamanan ay hindi galing sa sipag, kundi sa kadiliman." Napatingin sa langit si Tasyo. Dumilim ang mga ulap, parang may paparating na unos, hindi lang sa panahon kundi sa kanilang buhay. Lumipas ang mga araw na may malamig na katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay parang balikat ng bagyo, tila tahimik, ngunit may nililihim na unos. Isang gabi, habang si Tasyo ay nasa kanyang kubo at nililinis ang sugat sa braso mula sa nakaraang pananambang, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa labas, parang pagsinghap ng hayop na malaki, ngunit hindi ordinaryong kabayo. Sa pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang nilalang na tila iniluwal ng mitolohiya. Isang gintong kabayo, may pakpak, at sa halip na mga matay kumikislap na apoy ng kabutihan. "Tikbong?" tanong ni Tasyo, ngunit hindi niya agad na aninag ang tikbalang. Biglang may liwanag na bumalot sa paligid at lumitaw si Tikbong. Hindi na nakatago sa anyo ng isang nilalang ng kagubatan. Ngayoy parang isang mandirigmang engkanto. May balabal na hinabi sa sinag ng araw at ang kanyang gintong buhok ay gumagapang sa hangin na parang buhay. "Panahon na upang ipakita ko sa iyo ang kabuuan ng aking pagkatao, Tasyo," sabi ni Tikbong. "Hindi ako basta-bastang tikbalang. Isa ako sa mga tagapagbantay ng gintong kabayo ng silangang gubat. Isang nilalang na kayang tumawid sa pagitan ng daigdig ng tao at mundo ng engkanto." Napalunok si Tasyo. "Ibig mong sabihin may mas malaking labang darating?" Tumango si Tikbong. Ang halimaw ng kagubatan ay muling pinapakawalan ni Kasaling. Gumagamit siya ng sinaunang orasyon na ipinagbawal noon pa mang panahon ng mga babaylan. Binuhay niya ang mga nilalang na sumpang halimaw, mga dating tao na isinumpa dahil sa kasakiman at kasamaan, ngayon ay inaalipin upang sumira sa kagubatan, sumunog ng palayan at patayin ang mga matuwid. "Bakit tayo ang pinupuntirya nila?" tanong ni Tasyo, bagaman batid na rin niya ang sagot. "Dahil ikaw, Tasyo, ay may pusong hindi sumusuko. Isa kang alaala ng katarungan. Ikaw ay sagisag ng lupaing hindi nabibili. At ako ay tagapangalaga ng balanse. Tayo ang tanging balakid sa balak ni Don Horacio, ang gawing isang paraisong pansarili ang buong bundok Bulalakaw na may minahan sa ilalim at palasyo sa tuktok. Ngunit hindi niya alam, ang bundok ay may puso at ang pusong iyon ay binabantayan natin." Nagdesisyong sumama si Tasyo kay Tikbong papasok sa kailaliman ng kagubatan. Doon, ipinakilala ni Tikbong si Tasyo sa iba pang nilalang ng kabutihan. Ang mga anito ng punong nara, ang duwendeng tagalupa, at ang asong itim na tagabantay ng lawa ng diwalwal. Silang lahat ay handang tumulong, Tasyo. Ngunit kailangan nating simulan ang pagwawasak sa mga halimaw ni Kasaling. Kailangan nating durugin ang sagradong bato ng panawag. Isang itim na mutya na nasa gitna ng altar ng kasamaan sa ilalim ng mansyon ni Don Horacio. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Muling sinubok si Tasyo ng gutom, ng init, ng pangungutya ng ibang tao at nang nakikitang unti-unting nasisira ang paligid ng kanyang sakahan. Isang gabi, lumitaw sa gilid ng kanyang palayan ang unang sumpang halimaw. Isa itong dambuhalang lalaki na may katawan ng kalabaw,
balat na parang kahoy at mga matang pula. Nagbubuga ito ng usok sa ilong at sa tuwing didikit sa halamanan, ang palay ay natutuyo. "Huwag kang lalapit, halimaw," sigaw ni Tasyo, dala ang isang itak. Ngunit hindi uubra ang itak sa nilalang, kaya't biglang lumitaw si Tikbong nakasakay sa gintong kabayo. "Sa ngalan ng liwanag ng kagubatan, bumalik ka sa pagkakasumpa," sigaw ni Tikbong, sabay hagis ng batong nagniningas na hinugot mula sa puso ng punong nara. Tumama ito sa dibdib ng halimaw at sa isang iglap bumalot ito ng liwanag. Nagsisigaw ang nilalang bago ito naging abo at naglaho. Napaupo si Tasyo sa pagod at nang tumingin siya kay Tikbong, ang kanyang puso ay napuno ng pag-asa. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, lumapit ang isang duwende na sugatan. "Tikbong, Tasyo," anito habang may dugo sa kanyang kasuotan. "Narinig ko," ipinatawag ni Kasaling ang pinakamatanda sa lahat ng halimaw, ang tungaw na malaki. Isang nilalang na kaya kang pasukin at pabagsakin ang iyong isipan. Isa siyang dalubhasa sa paglinlang. Napatingin si Tasyo sa abot tanaw. Mula sa kalayuan, sa taas ng mansyon ni Don Horacio, nakita nila ang itim na usok na umaakyat sa langit. Hudyat na nagsimula na ang malawakang pagsalakay. Hindi na ito laban lamang sa lupa ni Tasyo. Ito'y laban na ng kalikasan at liwanag kontra sa kasakiman at kadiliman. Makulimlim ang langit at tila nagsusumamo ang kagubatan sa nalalapit na unos. Umuugong ang hangin sa pagitan ng mga punong matanda na animoy boses ng mga ninuno na nanawagan sa pagtatanggol. Sa gitna ng kakahuyan, nagtipon sina Tasyo at Tikbong kasama ang ilang mga tagapangalaga ng kalikasan. Ang matandang anitong si Bantay Kalikhasan, ang duwending manggagamot na si Pilipit at ang itim na asong si Buwang, tagapagsiyasat ng masamang enerhiya sa gubat. Ayon sa mga hayop at nilalang ng kagubatan, ani Buwang habang hinihimok ang ilong sa lupa, papalapit na ang tungaw na malaki. Galing siya sa silangang pampang ng ilog Dungao. Hindi siya agad umatake. Una siyang papasok sa isipan ng mga tao. Gagapangan ka ng duda, takot, galit. At kapag tuluyan ka ng sumuko sa sarili mong kadiliman, doon ka niya tuluyang sasakupin. Napatingin si Tasyo sa paligid. Paano siya lalabanan kung hindi siya agad nakikita? Tumugon si Pilipit. Sa pamamagitan ng katatagan ng loob at pag-alaala sa kabutihan. Ang sino mang kayang tanggapin ang sarili, kabilang ang mga sugat ng nakaraan, ay hindi basta-bastang papasukin ng tungaw. Tumayo si Tikbong sa harapan nila. At para protektahan ang ating grupo, ilalabas ko na ang huling anyo ng gintong kabayo, ang anyo nitong pambato sa espiritual na digmaan. Itinaas ni Tikbong ang dalawang kamay at isang liwanag ang bumalot sa paligid. Biglang umusbong mula sa lupa ang gintong kabayo. Ngayon ay may hugis kaliskis sa katawan, may pakpak na tila gawa sa gintong dahon at may sungay na malaagimat. Siya si Alikdan, ang kabayo ng panaginip at panlaban sa madilim na pangitain. Kapag sinakyan ito ng isang matuwid, kaya nitong pasukin ang panaginip ng kaaway at sirain ito mula sa loob. Napapitlag si Tasyo. Ibig mong sabihin, kailangan kong labanan ang tungaw sa sarili kong isip? Tumango si Tikbong. Ikaw lang ang may sapat na tibay para roon, Tasyo. Hindi lang ito laban ng lakas, ito ay laban ng diwa. Kinagabihan, habang lahat ay nagkukuta sa ilalim ng malaking punong balete na tinatawag na puno ng liwanag, lumapit si Tikbong kay Tasyo na tila may bigat ang balikat. Handa ka na ba, kaibigan? Tanong ni Tikbong. Walang lubusang handa sa ganitong uri ng laban, sagot ni Tasyo. Pero kung ito ang tanging paraan para mailigtas ang lupa at mga tao, papasukin ko ang dilim. Sakay sa gintong kabayo, pumikit si Tasyo.
Naramdaman niyang tila nilamon siya ng liwanag. Sa isang iglap, nasa ibang mundo na siya. Walang langit, walang lupa, puro usok at mga bulong ng alaala. Wala kang kwenta. Magsasakang mahirap, hahamakin ka pa rin. Hindi mo kayang labanan ang kapangyarihan. Ito ang mga boses ng mga taong minsang nanakit sa kanya. Mga kamag-anak na umalipusta sa kanyang kahirapan. Mga batang nilayuan siya dahil amoy araw siya. Mga taga-baryo na tumawa sa kanya nang minsang nagbigay siya ng libreng ani kahit siya'y gutom. Ngunit tumindig si Tasyo. Alam ko ang totoo. Ako'y hindi perpekto. Ngunit ang puso ko ay hindi kailanman naging sakim. Mula sa ulap ng dilim, unti-unting lumitaw ang tungaw na malaki. Isang dambuhalang insekto na may 5 mata, may tinik sa katawan at isang bunganga sa tiyan na walang tigil sa pagsigaw ng masasamang salita. Sinugod siya nito at sa isang iglap, naramdaman ni Tasyo ang bigat ng galit, takot at puot na tila gustong siyang lunurin. Nanghina ang kanyang tuhod. Ngunit naalala niya ang kanyang ina, ang masayang anihan kasama ang yumaong ama, ang batang kalabaw na tinulungan niya noong bata pa siya, ang ngiti ng isang ulilang batang binigyan niya ng bigas. Ito ang katotohanan ko, sigaw niya. At mula sa kanyang dibdib, lumabas ang isang liwanag, hugis puso, may sinag ng ginintuang araw. Tumama ito sa gitna ng mata ng halimaw. Sumigaw ang tungaw at unti-unting naglaho, nadudurog sa liwanag ng pag-ibig, kabutihan, at alaala ng kalinisan ng puso. Nagising si Tasyo sa balete, nanginginig sa pawis ngunit buhay. Lumuha si Tikbong sa tuwa. Naipanalo mo kaibigan, naipanalo mo hindi lang ang sarili mo, kundi ang pag-asa ng buong kagubatan. Ngunit wala pang ilang saglit, isang matandang duwende ang dumating na halos hindi makahinga. May mas masama pa, si Don Horacio ay naghahanda ng tawagin ang Haring Alitaptap ng Kadiliman, isang nilalang na kayang gawing alipin ng buong bayan. Napatingin si Tasyo sa mga kasama, hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lamang ang giyera ng kalikasan at katarungan. Sa mga araw na sumunod matapos matalo ni Tasyo ang tungaw na malaki, muling sumigla ang kalikasan. Nagbalik ang sariwang ihip ng hangin sa palayan, bumukal muli ang natuyong sapa, at ang mga ibon ay muling nag-aawitan sa umaga. Akala ng marami, tapos na ang panganib. Ngunit para kina Tasyo, Tikbong at ang mga tagapangalaga ng kagubatan, alam nilang isa pa lamang iyon sa mga halimaw na pinalaya ni Kasaling at ng sakim na hasyenderong si Don Horacio. Mula sa pinakaitaas ng kanyang malapalasyong mansyon, si Don Horacio ay nakatayo sa kanyang balkonahe. Kasama niya ang mambabarang na si Kasaling at ang ilang tauhang pinapaniwalaang dati ng mambubutas ng lupa, pumatay ng kapwa para sa kapangyarihan at sumumpa ng katapatan kapalit ng kapangyarihang itim. Nabigo ang tungaw na malaki? Usal ni Don Horacio. May halong galit at pagkadismaya. Hindi sapat ang pananakot, sagot ni Kasaling. Ang matanda ay may puso ng liwanag. Kailangan nating gamitin ang nilalang na kayang pumasok sa diwa ng buong bayan. Ang Haring Alitaptap ng Kadiliman. Si Haring Alitaptap ay dating tagapagdala ng liwanag sa kagubatan. Ngunit ilang siglo na ang nakalilipas. Nilason siya ng kasakiman ng tao at ngayoy isa na siyang nilalang ng kasinungalingan, isang itim na liwanag na kayang linlangin ang buong pamayanan sa pamamagitan ng huwad na pag-asa. Nais kong ang mga tao'y sumunod sa akin, hindi dahil sa takot, kundi dahil akala nila'y ako ang tagapagligtas. Ani Don Horacio. Gamitin natin si Haring Alitaptap upang bulagin ang kanilang mga puso. Sa oras na sila'y maniwala na ako ang sagot sa kanilang kahirapan, mapapasakamay ko ang kanilang lupa, ang kanilang isipan, at pati ang kaluluwa ng kagubatan. Samantala,
Sa silangan ng bundok Bulalakaw, nagtitipon ang mga kakampi ni Tasyo sa isang lihim na kuweba na tinatawag na Dungawan ng Alon, kung saan daw naririnig ang tinig ng karagatan kahit nasa kabundukan. Naroon si Tikbong, si Pilipit, si Buwang at ang anitong si Bantay Kalikhasan. Si Tasyo naman ay tahimik, nakaupo sa tabi ng apoy habang hawak ang lumang kwintas ng kanyang ama. Isang simpleng tali na may nakaipit na pinatuyong dahon ng saging. Magsisimula na si Don Horacio ng panlilinlang, wika ni Tikbong. Hindi na siya aasa sa dahas lamang. Gagamitin niya ang takot at pag-asa ng tao upang ang mga tao mismo ang pumanig sa kanya. Paano natin malalabanan ang isang liwanag na peke? Tanong ni Pilipit. Sumagot si Bantay Kalikhasan. Ang tunay na liwanag ay hindi lamang nakikita sa mata. Ito'y nararamdaman. Sa mga darating na araw, kailangan nating makipag-usap sa mga tao. Kailangan nilang maramdaman na hindi sila nag-iisa. Nagpasya si Tasyo na bumalik sa baryo. Bit-bit ang babala. Kinausap niya ang mga magsasaka, ang mga matatanda at pati mga kabataan. Magpapadala ang hasyendero ng tulong. Libre raw na patubig, binhi at pataba. Ngunit kapalit nito, pipirma kayo ng kasunduan na hindi ninyo naiintindihan. Doon niya kukunin ang karapatan sa inyong mga lupain. Ngunit hindi lahat ay naniwala. Mahirap na kami. At kung may nagbibigay ng tulong, bakit hindi namin tatanggapin? Sabi ng isa. Baka inggit ka lang, Tasyo. Dati kang mapalay, pero nasunog na. Kami na lang ang umaasa sa bagong pag-asa. Sabat pa ng isa. Mag-isip kayo, sigaw ni Tasyo. Ang mga alok niyang liwanag ay itim sa kaibuturan. Ngunit kinagabihan, dumating ang mga kariton ng mga tauhan ni Don Horacio. May dalang bigas, pataba, gamot at mga pangakong trabaho. At sa langit ng baryo, sumulpot ang libu-libong alitaptap na may liwanag ngunit may kulay uling, lumilipad sa hangin at tumitigil sa bawat bahay, para bang binubulungan ang mga tao. Pagkagising kinabukasan, tila na bago ang pananaw ng buong baryo. Maging ang dating kakampi ni Tasyo ay parang may ulap sa paningin. Katasyo, wika ng matandang si Lolo Isko. Mabuti naman pala si Don Horacio. Ang daming tulong, ang daming bigas. May pailaw pa sa gabi, ang ganda ng mga alitap-tap. Akala ko dati masama siya. Nagkamali yata ako. Nalungkot si Tasyo. Tila sila'y nakain ng huwad na liwanag. Kaya't muli siyang bumalik kay Tikbong. Hindi sapat ang katotohanan kung ayaw itong tanggapin ng tao, sambit niya. Ngunit ngumiti si Tikbong. May paraan pa. May isang nilalang na kayang sirain ang laso ng panlilinlang. Ang sampagitang ginto, isang espiritu ng bulaklak na pinatapon sa malayong bukirin sa kanluran. Kung siya'y makumbinsi nating tumulong, kaya niyang ihiwalay ang tunay na liwanag sa huwad. Ngunit delikado ang paglalakbay doon. Tumindig si Tasyo. Anong halaga ng delikado kung ang buong bayan ko naman ang masisira? Kinabukasan, sina Tasyo, Tikbong at si Buwang ay nagsimula ng paglalakbay patungong kanlurang bukirin upang hanapin ang sampagitang ginto, ang tanging nilalang na kayang gisingin ang mga mata ng taong nilinlang. Ngunit hindi nila alam, may kasunod na sila. Isa sa pinakamalupit na tauhan ni Don Horacio, si Pilo Caballo, ay inutusang sundan at patayin si Tasyo. Siya ay may alagang uwak na tagasilip at isang kutsilyong pinahiran ng lason mula kay Kasaling. Ang misyon, tapusin si Tasyo bago pa man niya makuha ang tulong ng sampagitang ginto. Ang kanlurang bukirin ng Mapagkalinga ay isang lugar na halos hindi na nararating ng tao. Sinasabing ito ay tinabingan ng mahika mula pa noong panahon ng mga ninuno. Isang lugar na nililimot ng mata, nilalampasan ng daan, at binabaliwala ng mapa.
Dito itinapon ang nilalang na minsang nagpagaling sa buong kalikasan, ang sampagitang ginto, isang paralumang espiritu na may kapangyarihan magpabalik ng alaala at linisin ang paningin ng pusong nalason ng kasinungalingan. Habang nilalakad ni Tasyo, Tikbong at Buwang ang kagubatan patungo sa tagong lupain, unti-unting nagbabago ang anyo ng paligid. Ang mga punong kahoy ay naging pilak ang mga dahon. Ang hangin ay may halimuyak ng bulaklak at ang lupa'y parang humihinga. Malapit na tayo, ani Tikbong. Nararamdaman ko ang kanyang aura, kalma ngunit malalim, para kang lumulutang sa panaginip. Pero may humahabol sa atin, singit ni Buwang, habang inuubo at sinusundan ang amoy sa hangin. Hindi tao ang may dala ng masamang enerhiya, may kasamang uod ng alaala. Napalingon si Tikbong. Hindi na ito basta tauhan ni Don Horacio, sabi niya. Ito'y nilalang na kayang sumipsip ng mahahalagang alaala at gamitin iyon laban sa iyo. Kapag nakuha niya ang iyong pinakamagandang alaala, panghihinaan ka ng loob. Kapag nakuha niya ang pinakamadilim mong lihim, gagawin niyang armas iyon upang sirain ka mula sa loob. Habang naglalakad, biglang tumigil si Tasyo. May narinig siyang pamilyar na boses, isang huni, isang tawa ng isang batang babae. Tatay, bulong ng tinig. Napakurap si Tasyo. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang malaking uod, may katawan ng ulap at ulo ng tao. Nakakulot ito sa gitna ng daan, lumulutang, at sa bawat galaw ay lumalabas ang iba't ibang boses mula sa mga alaala. Tandaan mo ang araw na hindi mo naisalba ang nanay mo sa pagkamatay niya dahil mas pinili mong mag-araro? Sambit ng uod. O nang sinuntok mo ang tiyuhin mong nagnakaw ng bigas kahit ikaw din ay gutom? Tumigil ka, sigaw ni Tasyo, nanginginig ang kamay. Ang alaala'y hindi kasalanan, sambit ni Tikbong, na ngayon ay nakatayo sa pagitan nila. Ito'y paalala kung paano tayo lumalago. Ngunit ang uod ay biglang umatake, bumalot sa katawan ni Tasyo, sinisimot ang kanyang gunita. Unti-unting nanlabo ang kanyang isip. Ngunit sa gitna ng dilim, isang imahe ang lumitaw. Isang batang si Tasyo, nakangiti. Binibigyan ng palay ang isang batang ulila. Isang ina na hinahaplos ang buhok niya habang nagsasaka. Isang alagang kalabaw na tinulungan niyang ipanganak sa gitna ng ulan. Hindi mo kayang kunin ang lahat sa akin, sigaw ni Tasyo. Dahil ako ang bumuo sa sarili kong alaala at pinaghirapan ko ang bawat isa rito, mabuti man o masakit. Nagliwanag ang kanyang puso at sa isang iglap, natunaw ang uod ng alaala. Pagkatapos ng laban, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay hanggang marating nila ang isang maliit na burol na natatabingan ng hamog at kumukuti-kutitap na liwanag. Sa gitna ng burol ay naroon ang isang nilalang, nakalutang sa hangin, may katawang gawa sa mga talulot ng bulaklak at may buhok na tila sinulid ng ginto. Sampagitang ginto, bulong ni Tikbong, yumuko bilang paggalang. Tasyo, wika ng paraluman, hindi mo kailangan ng tulong ko upang makita ang katotohanan dahil ang mga mata mo'y bukas na. Ngunit kung gusto mong gisingin ang puso ng mga taong nabighani sa huwad na liwanag, kakailanganin mo ang aking bulaklak. Makakaya mo ba silang pukawin mula sa panlilinlang ni Don Horacio at ni Haring Alitaptap? Tanong ni Tasyo. Hindi ako ang pipilit sa kanila, tugon ng sampagitang ginto. Ngunit sa pamamagitan ng bulaklak ng alaala, maibabalik sa kanila ang mga simpleng katotohanan kung sino sila noon bago sila binihag ng kasinungalingan, kung ano ang halaga ng lupa, pamilya at dangal. Lumapit siya kay Tasyo at inabot ang isang maliliit na buto, ginintuang puti,
maliit gaya ng butil ng palay. Ito ang binhi ng alaala. Itanim mo ito sa gitna ng baryo, sa harap mismo ng mansyon ni Don Horacio. Kapag ito'y tumubo, ang liwanag nito'y susuwag sa huwad na liwanag ng alitaptap. Ngunit habang ito'y tumutubo, kailangang protektahan ito. Dahil tiyak na pagdidilim muli si Don Horacio. Tumango si Tasio. Tanggap ko ang hamon sa ngalan ng lupaing ito at ng mga taong aking minamahal. Habang pauwi sila, sa malayo, si Pilo Caballo, ang mersenaryong espiya ni Don Horacio, ay nagmamasid sa pamamagitan ng kanyang uwak. Nakita niya ang pagtanggap ni Tasio sa mga binhi. Bumalik siya agad kay Don Horacio upang mag-ulat. Malapit nang bumalik ang sampagitang ginto. Si Tasio ay may dala ng binhi ng alaala, sabi niya. Ngumisi si Don Horacio. Magsimula na ang huling yugto. Paikutin na ang palasyo ng liwanag. Ihanda ang mga tao sa huling palabas. Sa ilalim ng kanyang palasyo, pumasok siya sa isang lihim na silid na punong-puno ng alitaptap na ikinulong sa mga garapon. Sa gitna ay isang itim na bulaklak, buhay na nabubuhay sa takot, inggit at panlilinlang. Panahon na upang palitan natin ang kanilang mundo ng liwanag, ng isang liwanag na ako ang may hawak. Bumalik si Tasio sa baryo ng mapagkalinga isang madaling araw. Ang liwanag ng araw ay parang pag-asa na unti-unting gumagapang sa lupa habang dala niya sa supot na yari sa dahon ng saging ang mga binhi ng alaala mula kay sampagitang ginto. Pagkarating niya sa plaza, sa gitna ng matagal ng tuyong duyan-duyanan na puno at tinabu ng balon, sinimulan ni Tasio ang paghuhukay gamit ang kanyang sariling kamay. Ang bawat dakok ng lupa ay may kasamang dasal. Dasal na sana'y mabuksan ang puso ng kanyang mga kabaryo. Habang tinatanim ang mga binhi, lumapit si Tikbong. Dala ang palayok na may tubig mula sa sapa ng liwanag sa silangan. Kapag ito'y sumibol, sabi ni Tikbong, hindi ito magiging ordinaryong halaman. Lalabas ang liwanag ng mga nawaglit na alaala at maaalala ng mga tao ang kanilang pinagmulan, ang hirap ng kanilang mga ninuno at ang tunay na halaga ng lupa't dangal. Ngunit hindi madali ang lahat. Nang mabalitaan ni Don Horacio na ang binhi na itanim na, agad siyang nagtipon ng malaking pagtitipon sa plaza. Sa tulong ni Kasaling, ginamit niya ang mga alitaptap upang gumawa ng isang malawak na ilusyon. Ang kanyang palasyo ay tila naging banal na lugar. Ang mga tauhan niyang mapanlinlang ay nagmistulang tagapagligtas, at ang kanyang tinig ay parang musika sa pandinig ng bayan. Mga kababayan, anya habang nakatayo sa harap ng dambuhalang tanghalan na kanyang ipinatayo sa gilid ng plaza, ako'y nagsusumamo ng pagkakaisa. Akin pong ipapamahagi ang mga papeles ng pagbibigay lupa sa sinumang pipirma sa aking bagong proyekto, ang pag-unlad ng Mapagkalinga bilang isang ecotourism park. Nagsigawa ng mga tao. Iba na ang kanilang pananaw, parang nabura ang kasaysayan ng pagmamalupit ng hasyendero. Maging ang ilang matatanda na dati nakapila sa tanggapan ni Tasio para sa libreng bigas noon ay ngayon ay nakikipag-ubusan ng lagda sa mga papeles ni Don Horacio. Si Ka Ayday, isang byuda na matalik na kaibigan ni Tasio, ay lumapit sa kanya. Katasio, bulong nito, bakit hindi ka sumama sa kanya? May pabahay, may ayuda, may patubig. Hindi mo na kailangang magbungkal. Tumango lamang si Tasio. Pero sa kanyang puso, alam niyang ang mga ito'y huwad na biyaya. Mga pangakong kayang bawiin sa isang iglap, mga kasunduang sa huli magpapalayas sa mga tao sa sarili nilang lupa. Kinagabihan, habang lahat ay abala sa handaan ni Don Horacio, ang lupa kung saan itinanim ni Tasio ang binhi ng alaala ay biglang nagningning. Sa gitna ng dilim, unti-unting sumibol ang isang halaman na may tangkay na tila ginto
at bulaklak na may liwanag ng buwan. Nagising ang ilang ibon sa paligid. Ang mga duwendeng tagalupa ay lumabas mula sa ilalim ng mga ugat. At sa himpapawid, napansin ni Buwang ang mga alitaptap ni Don Horacio na nagsimulang kumupas ang liwanag. Biglang bumagsak ang dalanghita sa tabi ng mansyon ni Don Horacio. Isa itong senyales mula sa kalikasan na ang balanse ay nasisira. "Tikbong!" sigaw ni Tasio. "Nagsisimula na." "Hindi lang tayo ang nakakita," sagot ng tikbalang. Si Don Horacio ay galit na at magpapakawala na siya ng huling ilusyon, ang pagbaluktot ng katotohanan. Ilang oras bago magbukang liwayway, ginamit ni Kasaling ang kanyang itim na kwintas upang tawagin ang espiritong taga-salamin, isang multo na may katawan ng salamin at kayang bumaligtad ng lahat ng katotohanan. Kapag tiningnan mo ito, ang masama ay nagiging mabuti at ang mabuti ay nagiging kasalanan. Sa tulong ng espiritong taga-salamin, ginamit nila ang takot ng mga tao upang siraan si Tasio. Si Tasio raw ay may tikbalang na alagad. Siya raw ay may lihim na pakikipag-ugnayan sa mga duwende para bawiin ang lupa. Pinapaniwala niya ang mga tao sa mahika para hindi sumama sa progreso. Mabilis ang pagkalat ng kasinungalingan. Sa tulong ng ilusyon at takot, halos mawalan na ng kakampi si Tasio. Pati si Lolo Isko ay nahikayat. Kung totoo ngang para sa kabutihan si Tasio, bakit ayaw niyang tanggapin ang tulong? Bakit palaging puro kabundukan at kalikasan ang iniisip niya? Wala na tayong makain. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nangyari. Ang bulaklak ng alaala ay nagbukas ng tuluyan. Isang sinag ng liwanag ang kumalat sa buong plaza at lahat ng tao'y natigilan. Lumingon silang lahat sa halaman at bawat isang sinag nito ay tumama sa noo ng bawat isa. Unti-unting binalik ng liwanag ang kanilang mga alaala. Ang batang si Tonyo ay naalala kung paanong binigyan siya ni Tasio ng pares na tsinelas. Si Kaayday ay naalala ang panahong binigyan siya ng sako ng bigas nang wala siyang maipakain sa mga apo. Si Lolo Isko ay naalala ang palay na pinatubo sa lupa ni Tasio noong tagutom. Unti-unting natunaw ang ilusyon ni Don Horacio. Ang espiritong taga-salamin ay nagkabitak-bitak at sumigaw si Kasaling habang nangangalas ang kanyang mga kuko. Hindi ito dapat mangyari, ngunit huli na. Ang buong bayan ay muling nakakita ng katotohanan. Sa galit ni Don Horacio, tinawag niya ang lahat ng alitaptap ng kadiliman upang sunugin ang buong baryo. Ngunit sa oras na yon, lumabas si Tikbong at inilabas ang tunay na anyo ng gintong kabayo. Isang dambuhalang nilalang na may anyong liwanag at hangin, isang espiritong kabayo na nilikha ng kalikasan. At sa ngalan ng kagubatan, kalikasan at alaala, bawiin natin ang ating tahanan. Sigaw ni Tasio. Lumakas ang hangin sa buong baryo ng mapagkalinga. Ang mga punong kahoy ay tila yumuko sa bigat ng paparating na kaguluhan. Sa gitna ng plaza, nakatindig si Tasio, tanga ng isang sanga ng halamang alaala na ngayoy kumikislap ng puting liwanag. Sa kanyang tabi, si Tikbong, sa anyong tikbalang na makisig at may buhok na gintong parang araw, ay umuugong sa galit at determinasyon. Sa kabila ng liwanag, papalapit naman si Don Horacio sakay ng kanyang karwahe na hila-hila ng 4 na itim na kabayo ng kapahamakan, habang nakasunod si Kasaling, ang albularyong may dalang itim na baston at balat na puno ng hiwang inukit ng kulam. Ngayon, Tasio, sigaw ni Don Horacio, matitikman mo ang kapangyarihang binuo ko sa loob ng maraming taon, at ang iyong mga alagad, duwende, tikbalang at halaman ay muling isusumpa sa kadiliman. Inilabas ni Kasaling ang aklat ng paglilim, isang aklat na isinulat gamit ang dugo ng mga nilokong espiritu ng kabundukan. Sa sandaling binuksan niya ito,
Umalingaw-ngaw sa himpapawid ang mga sigaw ng mga kaluluwang ginamit sa ritual. Biglang nabalot ng ulap ang langit at ang araw ay nawala sa paningin ng lahat. Tumigil ang panahon, tumahimik ang paligid. Tanging ang pag-iyak ng mga sanggol sa baryo ang naririnig. Tikbong, bulong ni Tasyo. Oras na. Sumipol si Tasyo at mula sa kabundukan ay dumating ang mga duwende ng kalikasan. Nagsidating ang mga bantay ng ugat ng lupa, dala-dala ang mga anting-anting na yari sa ugat ng punong kamatayan, at ang mga agila ng ulap lumilipad sa taas ng langit na tila may dalang ulap at ulan. Nagkaisa ang kalikasan. Nagkaisa ang lupa at hangin, ang apoy at tubig. Maging ang sapa na tuyo noon ay muling bumukal. Ngunit matindi ang kapangyarihan ni Kasaling. Mula sa kanyang baston, isang itim na ahas na may 3 ulo ang lumabas. Sumugod ito kay Tikbong at tinangkang lunukin ang gintong buhok nito. Aking liwanag ay hindi mo maaangkin, sigaw ni Tikbong. At gamit ang kanyang paa, sinipa ang ahas pabalik sa kadiliman. Ngunit ang isang ulo nito ay kumapit sa kanyang braso at binilog ito ng itim na apoy. Tikbong, sigaw ni Tasyo. Ngunit sa halip na bumagsak, nagliyab ang katawan ni Tikbong. Sa loob ng kanyang katawan, lumabas ang espiritu ng dakilang kabayo ng araw, ang tunay na nilalang sa likod ng tikbalang. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong kalangitan. Tinamaan ng liwanag ang aklat ni Kasaling na ngayon ay nagsisigaw habang unti-unting natutunaw ang balat. Hindi, ako'y alagad ng kagalingan. Ako ang manggagamot. Ako ang... Nagliyab ang kanyang buong katawan hanggang siya'y naging abo. Nagkaroon ng katahimikan. Ngunit hindi pa tapos si Don Horacio. Lumapit siya kay Tasyo. Hawak ang isang daga na may pakpak, isang nilalang ng kadiliman na tinatawag na aninong itim. Ibinato niya ito kay Tasyo. Patayin mo ang magsasakang ito, sigaw niya. Ngunit bago pa man makalapit ang nilalang, sumugod ang mga bata sa baryo, hawak-hawak ang mga putol na bulaklak ng halamang alaala. Pinagtaboy nila ang nilalang gamit ang purong alaala ng kabutihan. Maging ang matatanda at kabataan, sabay-sabay na lumapit kay Tasyo. Bawat isa'y inabot sa kanya ang isang butil ng alaala. Isang piraso ng pagmamahal na naibalik sa kanilang puso dahil sa halamang tumubo. Sa lakas ng pagkakaisa, bumalot ang gintong liwanag sa buong plaza. Natabunan si Don Horacio ng liwanag at sa huling sandali nakita nila siyang lumuhod, lumuluha at sumisigaw. Ako ang tunay na may-ari. Ako ang dapat sambahin. Ako ang... Ngunit isang alon ng liwanag ang tumulak sa kanya palayo at sa huli naging abo na lamang na tinangay ng hangin. Nang muling lumiwanag ang araw, bumalik ang katahimikan sa mapagkalinga. Ang dating takot at kasinungalingan ay napalitan ng pag-asa. Si Tikbong, bagamat sugatan, ay muling bumalik sa anyong tao, payapa ang mukha. At ang kanyang gintong buhok ay tila mas maliwanag pa kaysa dati. Lumapit siya kay Tasyo. Tapos na ang dilim. Tumango si Tasyo. Ngayon, panahon na ng pagtatanim muli. Sa pagtatapos ng araw, nagtulong-tulong ang buong baryo upang linisin ang plaza, ayusin ang mga sirang bahay at muling buhayin ang sakahan. Ngunit bago pa matapos ang araw, isang matandang duwende ang lumapit kay Tasyo. Ikaw na ngayon ang magiging tagapangalaga ng alaala, Tasyo, wika nito. Ang halamay hindi na lamang magbibigay liwanag, kundi magiging gabay sa mga susunod na henerasyon. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagkatalo ni Don Horacio at ng kanyang mga tagasunod. Ang baryo ng mapagkalinga na dating lugmok sa takot at kontrol ng kasakiman ay muli nang sumigla. Sa bawat sulok ng lupa, tumutubo ang halamang alaala. Maliit, may bulaklak na lila at lumiliwanag tuwing dapit hapon. Sa gitna ng baryo, itinayo ang isang bagong dambana ng kalikasan at alaala,
kung saan inukit ang muka ni Tasyo at Tikbong kasama ang mga duwending tumulong sa kanila. Ito ay naging lugar ng panalangin, pag-alala at pasasalamat. Si Tasyo, ang dating tahimik at simpleng magsasaka, ay kinilala bilang punong tagapag-ugnay ng kalikasan at tao. Hindi siya naging leader sa pamahalaan, kundi naging gabay, tagapagturo ng kabutihan, pakikiisa, at wagas na pakikitungo sa kalikasan. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, naging masagana ang sakahan. Ang dating tuyot na bukirin ay nagmistulang ginto sa ani. Hindi lang palay at gulay ang kanilang inani, kundi pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa. Walang nagugutom, walang inaapi. Ang mga dating saksi sa kalupitan ni Don Horacio ay ngayoy tumutulong sa pagbangon ng baryo. Samantala, si Tikbong, ang mahiwagang tikbalang na may gintong buhok, ay nagpasiyang mamalagi na sa anyong tao. Pinili niyang manirahan malapit sa kagubatan kung saan siya unang namataan ni Tasyo. Sa kanyang kubo, siya ay naging tagapangalaga ng mga nilalang ng gubat, duwende, diwata, hayop at halaman. Tinuruan niya ang mga bata ng baryo na gumalang sa espiritu ng kalikasan. Isang gabi, habang sila ni Tasyo ay nakaupo sa tuktok ng burol, pinagmamasdan ang liwanag ng mga alitaptap at halaman, bumulong si Tikbong. "Hindi mo ako iniligtas, Tasyo. Tinulungan mo akong maalala kung sino talaga ako. Hindi isang halimaw sa mata ng tao, kundi isang nilalang na may layunin." Ngumiti si Tasyo. "At ako'y simpleng magsasaka lamang, ngunit dahil sa pagkakaibigan mo, natutunan kong ang puso ng isang tao'y mas makapangyarihan kaysa alinmang agimat." Sa bagong sigla ng mapagkalinga, dahan-dahang bumalik ang tiwala ng mga engkanto sa mga tao. Sa gabi, may mga kumakaway na liwanag sa sapa, mga diwata. May naririnig na tawa ng mga duwende sa ilalim ng puno. Ang dating takot ay napalitan ng respeto. Minsan, isang matandang engkanto ang lumitaw kay Tasyo sa kanyang panaginip. Siya ay may korona ng mga bituin at tinig na tulad ng simoy ng hangin. "Tasyo," wika ng engkanto, "ang iyong kwento ay simula ng mas malaking pagbabago. Huwag kang titigil. Ang kagubatan, kabundukan, at kaluluwa ng mga nilalang ay nangangailangan ng mga tulad mo. Taong hindi sakim, hindi duwag, at may pusong dalisay." Pagkagising ni Tasyo, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Isang malaking pista ang idinaos sa baryo. Hindi lamang ito pista ng ani, kundi pista ng pagkakaibigan. Isang araw ng paggunita sa pagkakaibigan ng tao at engkanto. May sayawan, kantahan, palatuntunan at kwentuhan ng matatanda't bata tungkol sa kabutihan. Sa gitna ng gabi, nagpakita si Tikbong sa anyong tikbalang. Hindi upang takutin, kundi upang magpakita ng tiwala. Ang mga bata'y lumapit, humawak sa kanyang gintong buhok at humalakhak ng masaya. Nagmistulang iisang pamilya ang buong baryo. Hindi na sila takot sa mahiwaga. Hindi na sila alipin ng kasakiman. Naging tunay silang malaya. Ilang taon ang lumipas. Si Tasyo ay naging alamat. Sa bawat kwento ng matatanda sa baryo, laging kasama ang tikbalang na may gintong buhok at ang magsasakang may puso't dangal na mas matibay pa sa bakal. Hindi man siya lumisan sa baryo, ang kanyang kwento ay umabot sa mga kalapit lugar. Marami ang dumadalaw sa mapagkalinga upang matuto, humingi ng payo o simpleng madama ang kapayapaang inaruga ng kabutihan. At tuwing dapit hapon, sa gitna ng liwanag ng halamang alaala, may naririnig na bulong sa hangin. Ang lupa ay buhay, ang kagubatan ay gising, at ang puso ng isang tunay na magsasaka ay walang hanggan ang pakikibaka para sa kabutihan. Wakas.